Praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Umpisa na tayo para matapos na tayo. Thank you, Lord. Oh, tahimik ka. Masaya po ba kayo ngayong umaga? Amen. Amen. Sarap ng ating breakfast ata ngayon. Ayos, thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon dahil andito tayo muli. Tayo po lahat ay tumayo. Lagi po nating tatandaan ng buhay natin ay hiram lang. At ang Diyos ang nagbigay nito. Kaya wala po tayong may babalik sa Kanya kundi pasalamatan siya sa kabutihan niya sa ating buhay. Lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. Sabi niya sa Psalms na ang lahat daw na nakikita natin, ang lahat ng natatanaw natin, at sa kailaliman ng dagat ay sa Kanya. Siyang nagbigay. Kaya wala po tayong may babalik kundi pasalamatan siya sa lahat ng kabutihan niya sa ating buhay. Isang pitik niya lang sa atin kung gusto niyang kunin ang ating buhay, kayang-kaya niya. Kaya lagi po nating hilingin ang Kanyang pag-ibig, extend ang ating buhay araw-araw, pasalamatan natin siya, at lagi po nating tatandaan na kailangan kapaki-pakinabang tayo sa Kanya. May purpose tayo para sa Kanya. Pero kapag wala ka ng purpose, abay, kukunin kayo na. Kaya lagi nating hilingin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako para ang buhay ko po kagamit-gamit sa iba, pagpapala sa iba. Salamat po, Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, sa buhay at lakas ng binigay niyo sa amin. Tunay kang tapat kailan pa man. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago, Panginoon, sa amin. Salamat po sa bawat isang nandito ngayon na aming mga kapatid na nagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong butihan sa bawat isa sa amin, sa aming buhay. At linisin mo po ang aming puso, ang aming isip. Gawin mo kami laging karapat-dapat sa iyong harapan. Kung may mga nasabi man kami, Panginoon, sa mga past few days, weeks, minute, hours na lumipas, patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. At sa umagang ito, kayong siya manguna sa aming devotion, sa aming practice. At ang magdi-devotion ngayon, Panginoon, kayong siyang mag-anoint sa Kanya. Ang iyong kapangyarihan ay sumakanya. At buksan mo pong aming puso, ang aming isip, para maunawaan namin ang gusto mong iparating sa amin. Maraming pong salamat. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang title po ng message ngayon ay How Can We Have Wisdom? Yan po. Wisdom is in dictionary defined as the ability to discern or judge what is true, right, or lasting. Hindi ko alam kung yung Tagalog ng wisdom. I was thinking, ano ba yung Tagalog? Karunungan ba? O yun. Sabi ko, ano nga ba yung Tagalog? So, yun daw, yung pong meaning, ability to discern or judge what is true, right, or lasting. Sa James 1:5, James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all who finding fault, and it will be given to him. So yung wisdom po, is a gift from God. Galing po ito sa Panginoon, na pwede po nating hilingin sa Kanya at ibibigay niya po ito generously. So, yun po. At you can find it also some important meaning of wisdom in Proverbs. Karamihan po yung sa Proverbs, pag nagbasa po kayo, nandun po lahat yung about the wisdom. Sa Proverbs 3, there are two kinds of wisdom. It is a heavenly wisdom and an earthly wisdom. Yung heavenly wisdom po, yun yung mga deeds done in humility. Siyempre po, pag galing sa heaven, lahat po ng gawain maganda, mabuti, ay galing po yun sa Panginoon.
At yung earthly wisdom, yun po yung wisdom natin dito sa mundo, na sometimes nag-harbor ito ng bitterness, envy, and self-ambition in your heart. Magulo po dito sa earth natin, kaya kailangan po natin talaga yung wisdom from heaven. In Proverbs 3:13, ang sabi po dito, happy is the man who finds wisdom, and the man who gain understanding. So, pag po talaga hinahanap natin yung wisdom, ay may kasamahan po itong magkakaroon po tayo ng understanding, yung pangunawa. At sa Proverbs 8:11 din po, for wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with her. Ibig sabihin po nito, yung wisdom ay mas better daw po kaysa sa mga rubies. Yung rubies, alam niyo po ba yung rubies? Yung mga bato-bato, yung mga alas, mga ganyan. Sinabi po dito na mas better daw po ito kaysa sa, mas better ang wisdom kaysa sa mga rubies or any kind of treasure. At all the things that one you may desire compared to with her. Ibig sabihin po noon, kasi po yung wisdom, marami po itong may i-offer. Sa totoo lang, ang importance po ng wisdom is, dito sa likod. Ang wisdom po, sa Proverbs 4:11, ang sabi po dito, I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight path. Pag po tayo may wisdom, yung path po natin ay diretso. Hindi po tayo mapupunta sa magulo o sa masama. Yun. When you walk, your steps will not be obstructed or hampered. And when you run, you will not stumble or fall into sin. So pag may wisdom po tayo, dinidiscern niya kung ano kung ito bang nagagawa natin, tama o mali. Yun po, kaya kailangan po na hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng wisdom. Kasi dito nga, sabi nga natin, yung mundo, yung mga nakakasama natin, mga tao, lalo na sa work, sana ako doon. Mahirap pong makisama minsan, kaya kailangan po kung may wisdom tayo, tutulungan tayo nito na makisama sa mga taong minsan mahirap kausapin, mahirap kasamahin. And hold on to instruction, that do not let it go, guard it well, for it is your life. Do not set foot on the path of the wicked, or do not walk in the way of evildoers. Kaya po pagka may wisdom po tayo, hindi lalayo niya tayo sa mga masasama na mga wicked people. At nalalaman po natin yan, nadidiscern po natin. At sa Proverbs 2, verse 10 to 11, it says, when wisdom enters your heart, and knowledge is pleasant to you, to your soul, discretion will preserve you, understanding will keep you. So, sabi po dito, pag po yung wisdom enters into our heart, meron po tayong knowledge. Knowledge is pleasant to your soul. So, ang wisdom po, pagka meron tayo, magkakaroon tayo ng knowledge, and then discretion and understanding. Sabi nga dito po, knowledge is pleasant to your soul. Yung soul natin, pag meron tayong wisdom, meron tayong kaalaman. At saka yung discretion will preserve you. And understanding will keep you. So, importante po talaga pag meron tayong wisdom, meron po tayong knowledge, at saka understanding. Yung knowledge po, di ba pag knowledge, it is an information gained through experience, or reasoning, or acquaintance. Yung knowledge po, di ba nag-aaral tayo. So pagka
nag-aaral tayo, meron tayong kaalaman. Iba po yung knowledge sa wisdom eh. Pagka, kamukha po niyan, for example po, yung gun, yung baril. Pagka po knowledge, ang alam mo sa baril, knowing how to use the gun, di ba? Knowledge po yun. So, alam nating gamitin. Pero yung wisdom po, knowing when to use it. So, pagka may wisdom ka, alam mo kung kailan mo ito gagamitin. Alam mo na masama ito gamitin. It kills a person. So, yun po yung wisdom. Meron tayong kaalaman. Iba pa rin. In-knowledge naman po na nakukuha natin through yung pag-aaral natin. Pero yun po, kaya alam po natin. At isa pa po, yung knowledge na memorize the 10 Commandments. Di ba? May knowledge tayo, memorize natin yung 10 Commandments. Pero yung wisdom po, ang gamit po nito para po ito sa Panginoon. Yung obey natin yung commands niya, gamitin natin sa mabuti yung commands niya. Pero alam natin, memorize natin yung do not kill, do not murder, or do not steal. Pero alam natin basahin, pero dapat alam natin gawin, i-apply. Yun po yun. Saka po yung so, ang question is, how can we have wisdom? Dito po. First po is to have a humble spirit. Ano po ba yung humble spirit? Yung humble, kailangan magpakumbaba tayo, di ba? Marunong tayong pakumbaba. Tayo yun, yung humble spirit. Para magkaroon tayo ng wisdom, we must have a humble spirit. In Proverbs 1:7, sabi, it says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. At sabi din po ni Job 28:28, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Yung fear of the Lord, ang ibig sabihin hindi tayo matakot sa Kanya dahil yung ano itsura niya. Ang fear of the Lord po means it's a reverence which fills our heart when we realize who God is and what He has done for us. And we acknowledge our dependence upon Him. So yung fear of the Lord, meaning kung talagang alam mo kung sino si Jesus at saka kung ano yung nagawa niya sa atin. Na alam naman natin na siya yung Diyos na nagkatawang tao at saka namatay siya sa krus to save us from our sin. Dahil po tayo lahat makasalanan. Kailangan po natin siya at siya lang po yung tanging makakagawa noon. Siya po yung Diyos natin. At saka yung pong we acknowledge our dependence upon Him. Na tayong mga tao na nabubuhay dito sa mundo, nakadepend po tayo sa Kanya. Kailangan po natin siya dahil nga po magulo. Magulo dito sa ating mundo, maraming masasamang tao. Marami ng trouble. Kung ano po. Meron po ko isang i-share dito sa that we must acknowledge our dependence upon Him. Kasi po nga nagtatrabaho kami sa home care. Marami po doon mga residente. Usually mga babae po yung nasa floor namin, mga babaeng matatanda. Na doon na sila, kumbaga yung long-term care, pag pinasok ka doon ka na rin mamamatay. Antayin mo na lang, parang ganun. Mayroon po akong nakita na umiiyak na, sobrang iyak niya, sobrang humahagulgul siya. Sabi ko, ano kaya yun? Bakit siya umiiyak? So, pumasok po ako doon sa kwarto niya at ang sabi niya po ay, ang tanong ko pala, sabi ko, are you in pain? Tapos sabi niya, iyak pa nga ako ng iyak. Sabi niya kasi daw po yung anak niya parang na-aksidente. So, siguro, inaalala niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko po sa kanya, since nasa California po yung anak niya hindi na kasi siya nakakalakad naka-wheelchair na lang siya. So sabi ko, hindi siya tumitigil umiyak. Sabi ko, kasi yung pong matanda na yun, lagi ko po yung nakakausap. At saka,
binigyan ko nga po ng isang Bible. Nanghingi ako kay Sister Ludi, isa dito. Sabi ko, Sister Ludi, bigyan mo ako ng isang Bible kasi may pagbibigyan ako. Pero kinuha naman po niya at sabi niya, babasahin niya. So nung nakita ko nga po siya na, sabi niya yung anak niya ay na-aksidente, babae po yung anak niya. Sabi niya po ay, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko, magdasal po tayo, let's pray. Sabi ko, wala po tayong magagawa dahil malayo siya. Tapos di ka naman nakaka-travel. So, we have to pray. Sabi ko gano'n. Ipag-pray mo. Tapos sabi ko, anong pangalan ng anak mo? Sabi niya, Lori. Sige, I'll pray for her also and you also pray for your daughter. So, pumunta po ako doon sa tabi. Pinag-pray ko po siya. Talagang para po matulungan ko siya rin siya. And the next 2 days, hindi, pumasok din ako, nakita. Kasi nung the second day, may mga kausap siyang mga nurses, sabi ko. So, nung nakita ko siya after that, sabi ko, oo, how are you? Hindi na siya umiyak eh. Sabi ko, did you pray? Sabi niya, you know why? You know what? I pray so hard. Sabi. So, natuwa ako dahil nag-pray pala siya talaga. And it's so hard daw, sabi niya. Na umukay na yung anak niya na parang nakausap niya na tumawag na sa phone. So, hindi na siya bothered. Parang masaya na siya na nakausap niya. Parang yung sasakyan ng anak niya nabunggo. Hindi naman pala yung anak niya kalaw kasi yung anak niya ang nahit. Kaya yun po yung ibig sabihin ng we must acknowledge our dependence upon Him. Kailangan po lahat ng gagawin natin, magdidepend po tayo sa Panginoon. Kailangan po natin yun. At the second one is we must have a hungry soul. Hungry soul. Yung pong hungry soul, ibig sabihin po nun that hungry soul, our lack of wisdom is the result of our own lack of desire to know more of God and to know Him with all our heart. So, yung hungry soul po, kailangan po isik natin siya. We seek the Lord. And in Psalm 119, verse 2, we are instructed to seek God with our whole heart. Blessed are they who keep this statute and seek Him with all their heart. And also in 119, verse 10, I seek you with all my heart. Do not let me astray from your command. And also, cry out to God with our whole heart. And also, observe God's word. Yung hungry soul po, kailangan isisik natin si Lord. Magkaroon tayo ng personal relationship to our God by praying, spending time, and read the Word of God, the Bible, and go to church and Bible study, lalo na yung mga bago pa. Kailangan po yung isip natin siya by doing this. So una, meron po tayong humble spirit. Sumunod po, hungry soul. At yung pangatlo po ay heeding mind. Oh, no, not heeding mind. That's the last. Sorry po spirit. Hearing heart. Pangatlo po, hearing heart. So, humble spirit, hungry soul, and hearing heart. In 1 Kings chapter 3 verse 9, Solomon in his supplication to God asked for an understanding heart. It says, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Si Solomon po, if you know the story of Solomon, siya po yung anak ni David. Nung naging king po si Solomon, kasi namatay na si David, yung king talaga, napakabata po.
siguro 10, 12 years old siguro. Sabi very young. Pero hindi sinabi sa Bible kung ilang taon. May idea ba kayo kung ilang taon? Kung ilang taon ni Solomon naging king siya? Kasi it says in the Bible, he's so young na naging king siya ng Israel. So, hiniling po niya sa Diyos talaga. Sabi niya, so give me your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern the great people of yours? Being a king, ang dami pong tao. So, lahat po siyang inaasahan, siyempre. Kailangan po niya. Yung pong hiniling niya sa Panginoon na magkaroon siya ng wisdom at saka yung discerning heart para po ma-handle niya yung ganong great mass of people. Napakarami po. Kung alam niyo yung story na merong dalawang, if you know this, merong dalawang woman, na yung anak, yung parang pinag-aagawan nila, baby ba yun? So sabi nung isang nanay, akin anak to. Sabi naman ng isa, ito akin, anak ko rin yan, parang ganun. So hindi malaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. So ang ginawa po, ang sabi po ni Solomon, parang hatiin yung bata. Sabi ko, so ang ginawa po, nung nalaman nilang hatiin, yung isang babae parang pinaubaya na lang po sa kanya. So yung nagpaubaya, yung po ang tunay na nanay. Kasi hindi niya kayang masaktan na isang nanay yung anak mo hatiin. So yun po yung pong nangyari sa dalawang babae. So ang tunay pong nanay talaga yung nagpaubaya sa kanya. Kasi I don't imagine natin yung bata. Kasi pag ako yung parang hindi mo na magagawa, di ba? Yan po yun. Kaya sa Proverbs 1, chapter 1, verse 5 to 6. Let the wise listen and add to their learnings, and let the discerning get guidance for understanding proverbs and parables, the saying and riddles of the wise. And in Proverbs 19, verse 2, verse 20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Yun po yun. And also, Proverbs 22, verse 17 to 18, pay attention and listen to the saying of the wise. Apply your heart to what I teach. For it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready to your lips. So there is so much God's wisdom all around us, available to us from those who have walked with God before us. But we have to train ourselves to listen. Kailangan din po makikinig tayo sa mga, lalo na yung mga wise person. Yung wise and foolish, meron po yan sa Proverbs, pero mahaba po kasi. Doon nyo po malalaman yung contrasting words, yung pagkakaiba ng wise person and a fool person. Doon po dito sa Proverbs nyo po mababasa. Pero hindi na po natin tatalakayin kasi mahaba po yun. And lastly, yung heeding mind. So meron tayong humble spirit, hungry soul, saka hearing heart, at saka the last is yung heeding mind. Yung heeding mind means attentive and responsible to one's thought and spiritual guidance. So, pag po tayo may humble spirit, says, I need God. Yun po yung ibig sabihin nun. Pag meron tayong hungry soul, says, I desire God. A hearing heart says, I will listen to God. And a heeding mind says, I will obey God. Yun po yun. Yun po yung ibig sabihin nun. Kung meron tayong humble spirit, I need God. And a hungry soul, I desire God. And a hearing heart says, I will listen to God. And the heeding mind says, I will obey God. Yung last po talagang, yung mga nasa Bible, kailangan po susundin natin.
susundin natin yung command niya. Yun po yun. We are wise only when we keep and obey God's word. Yun lang po. May natutunan po ba kayo? Ang apat po na yun dapat gawin natin. Sisimulan ko na rin kasi mahirap. Sige po, salamat po. Ay, Ano ba yung pang-apat? healing mind. Ano ba yung healing mind? Healing mind. Yan po. Healing. Oh. Yung H-E-E-D. H-E-E-D. Healing. Healing. Ano naman ang English nyo? Healing mind. Napatagalog lang. Ang hirap magtagalog. Anyway, we need wisdom. Yeah. So sana bigay liwanag sa atin yung kaibahan ng knowledge tsaka wisdom. Usually kapag may knowledge daw tayo, minsan ay may kaalaman tayo sa Bible, o kaya sa baril ka na magandang example ni Step Plus sa baril. May knowledge ka, nagdadala minsan ng kayabangan. Maraming alam sa Bible, nagyayabang ka na. Yan yung knowledge eh. May alam ka sa baril, gusto mo na magyabang. Pero yung may wisdom ka, dadaling ka ng humility. Yan ang sabi ng Proverbs. Do alam mo, ang dumadami na alam natin tungkol sa Bible, dapat lalo kang nagiging humble. At may baril ka, hindi ka dapat mayabang, mayroon pa rin humility. Hindi ka siga sa kung saan. Amen? Amen. At yung wisdom na yun ay sabi nga sa 3 points, dapat ito ay magbibigay papuri lagi kay Lord. So thank you, Sister Placida. The baby girl, the happy. Kuya, wala pang tulog eh. Wala pa natutulog. Maganda sinabi ni Brother Mark, nagiging bata ko kasi. Yan. Dapat looking yan. So let's pray and let's pray for sa ating birthday celebrant. Ngayon pala, ngayong araw ko na ito, ano? Galing, sakto. Yung Biyernes, Sister Maripet, sakto rin sa Bible study, ano? Pero napag-pray na ko siya noong Friday, so kayo po ngayon, so let's pray. Let's pray. Lord, thank you for your word today. Salamat po sa paalala nyo sa amin. All of us, Lord, we need wisdom. Na ang wisdom na ito ay mag-guide sa amin na lalo kaming magpailalim sa inyo pong kapangyarihan. Magpasailalim sa iyo pong kagustuhan, hindi po sa kagustuhan namin. That we need to always, Lord, our life is in line into your word. Na hindi po kami dapat maging mapagmataas, mapuri, at ang aming sarili, ang aming pinapasikat. Lord, wala pong ibang dapat sumikat kundi kayo po. Ibaba niyo po kami kung meron po kaming pagmamalaki sa puso namin. Wala po kaming pagmamalaki. Lahat po ng meron po kami galing po sa inyo. Katulad sa buhay ni Sister Placida, Lord, sa panibagong taon muli na ibinigay niyo sa kanya. Itong buhay na ito ay galing po sa inyo. At salamat po na ang kanyang buhay ay ginagamit niya po sa paglilingkod sa inyo. Gamitin niyo siya lalo, Lord. Kasama ng kanyang mahal sa buhay, sa kanyang asawa at sa kanilang anak. Continue to bless them. Bless her. Lord, alam ko na patuloy mo siyang gagamitin pa. At anong ministry na meron po siya, Lord, alam ko po na ginagawa niya ito ng buong kagalakan, ng buong pagnanais na ikaw ang kanyang mapaglingkuran sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa mga ministry ho niya, sa kanyang mga ginagawa po sa inyong gawain, sa lugar na ito, sa iglesyang ito. Lord, alam niyo po ang laman ng kanyang puso, patuloy mo siyang pagpalain. Lord, wala po kami ibang dalayan kundi ang patuloy na kalakasan, kalusugan, at patuloy na kagalakan at ang iyong kapayapaan ang patuloy na maghari sa kanyang buhay. Marami pong salamat, Lord. Ingatan niyo po siya palagi sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang mga ginagawa, Lord. May your continuous protection be with her always. Maraming salamat po. Alam ko pong tunay na kumikilos ka sa kanyang buhay at andun yung heart desire niya to serve you more and to know you more, Lord. Lord, at dalayan ko po
na about this sa amin, narito rin, Lord, alam niyo po, ang sitwasyon namin, alam niyo po, ang nilalaman ng aming puso, ang aming isipan sa mga sandaling ito, kung kami po ay hindi kalugod-lugod sa inyo, o kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, linisin mo ang aming mga puso. Lord, ayaw namin tatayo mamaya, o gagamitin mo kami na hindi tamang aming desire, ang aming spirit, ang aming motibo. Nawa yung desire namin talaga ho para sa inyo. Ang desire namin mapaglingkuran ka namin. Ang desire namin maitaas ka namin. Ang desire namin masamba ka namin, Lord, in spirit and truth. Lord, gamitin mo ang aming buhay. At gamitin mo ang gawain ito, Lord, na patuloy na talagang ang gawain ito ay maraming makakilala sa inyo. Maraming maging tunay na Kristiyano, tagasunod sa inyo. Talagang followers niyo, Lord. Pero Lord, tulungan mo kami na nandito na sa akin muna magsimula. Gamitin mo kami, Lord. Itama mo kami. Baguhin mo kami kung merong mali sa puso namin. Maraming salamat, Lord. I-bless niyo po ang gawain ngayong umaga. I-bless niyo po ang practice at ang magpapaawit, ang mga tutugtog, ang mga backup singers, Lord. Gamitin mo silang lahat. At dalangin ko po, Lord, na ang aming pag-aawitan ngayong sa araw na ito, Lord God, tunay na sasamahan niyo po kami at kikilos po kayo sa aming pong kalagitnaan. Baliwala po ang gawain ito kung hindi mo kami sasamahan, kung hindi ka kikilos sa aming kalagitnaan, Lord. So, Lord God, the more we know you, the more we understand your word, help us to humble ourselves always. And that's how we call it wisdom. Marami pong salamat. Bless niyo po ang kabuuan ng gawain hanggang sa mamayang service. We entrust everything into your hands, Lord. And we honor you and we praise you in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.